Dito. Bakit nawawala ito? Ano meron? Hindi meron itong nilangan to. Sinigawan niyo ako! Sir Stephen Ang po. dami nyo nalilinaw! Mag-isa ako! Hello mga stories, welcome back sa isa namang random reaction dito sa ating channel Mark Stories. Ako na si Martin, no? At so for today's video, no, tatalakay natin itong video na to na ngayon na hindi lang basta sigawan, okay? Hindi lang basta sigawan. So totoo lang mga stories, no? Halo ito ng welga, workers rights, di ba? Property rights, entitlement, at saka abuse of tone, no? Okay? Ato, mga stories, no? Klaruhin na natin agad to, Yung tamang pangalan na ito si Michael Ang, no? Michael Ang. Yung sa iba, Michael Ang, ganyan, no? So, ngayon, mga stories, no? Panoorin natin at timayin natin yung video ng diretso, no? At wala tayong kakampihan, wala tayong paligoy-ligoy. Kapag may mali talaga, okay? Kapag may punto, may punto, okay? Ganun lang yon, okay? So, ngayon, panoorin natin itong video na to. Kasi, recently, nag-scroll ako sa mga TikTok, no? Tapos, may napansin akong bala. So, tatalakayin natin to kasi, kailangan natin suriin kung ano yung nangyayari. Kumbaga, nag-i-investigation tayo, okay? So, ito yung ano niya. Dito. Manahimik ka. Bakit sir? Ako eh. Bakit? Video mo, para saan yan? Siyempre. Sinigawan niyo ako! Sir Stephen Ang po. dami nyo nalilinaw! Mag-isa ako! Oh my goodness. Anak ako ni Michael lang. Alam niyo lahat yan. Opo. Sir, pinaglalaban mo. Okay, gusto niyo yan, okay? Ano kakain ng customer? Paano ako dalahan? Kuya! Pinasunta no? Ikaw. Nakatingin ka sa akin. Para saan yan? Ha? Okay. Wala. Pinaglalaban mo. Napakatanga eh. Paano kakain ng customer? Harapin nyo kasi kami. Paano makabenta? Para makabenta, di ba may customer? Paano dadaan? Okay. Takbo ha. Medyo, Masagot yung tanga. Para saan yan? Para sa customer? Go! Teka po, bibigyan po kayo. Video nyo. Para saan po yung harap sa dito? Para saan po? Paano makakabenta? Hindi niyo ba maintindihan, sir? Nakawelga po kami. Naka-strike kami. Hindi nga kayo umaharap sa dole. Alamin niyo kami. Alamin niyo kami. naka-strike sila. Biye! Subukan mo! Hindi nakakarinig yung lasing. Okay. Hindi nakakarinig yung lasing. Okay, naka-strike sila mga stories, no? Ito yung owner, siguro. I think it's owner ata ba? Customer. Sa atin lahat ng customer. Ano para sa lahat? Inara yung daan. Ginawang bodyguard yung mga security ka din. Pag-away ha, may sumisigaw. Sino? May sumisigaw sa akin. Sino yun? Nakadinig ko. Malaman na lang Sino sisigaw. sumisigaw? Dito ako sa likod sumisigaw. Dito ako harapan. Sino sumisigaw ulit? Yeah, parang ano eh. Ano ba? Ano ito? Pag sa likod kayo naniligaw, dito tayo sa harapan. Sino sisigaw? Oy. Lahat, ang dami nyo. Isa Ganyan ako pa eh. dito. Mag-isa ako dito. Sino sisigaw ulit? No-violate ka. Naniligaw kayo. Wala akong ginagawa sa inyo. Ang dami nyo naniligaw sa akin. Ang dami nakarinig, ha? Oo, isa pa. Sino ulit yung naniligaw? Nandito ako sa gitna. Oh, nandito ako sa gitna. Sino ulit yung naniligaw sa akin? Apat yun. Asa yung sigaw? Nakita nyo, Carl? Sigaw mo ba? Sinisigaw mo. Ba't kayo sinisigawan? Ba't kayo ako sinisigawan lahat? Mag-isa ako dito, sinisigawan nyo. Bakit? Yung hilingin po namin, sir, dapat pwedegay. Ano? Yung kailangan po namin. Yung kailangan po namin dapat pwedegay. Sinisigawan nyo ako kanina, ano yung sinisigaw nyo? Ang dami nyo, mag-isa ako. Ano?
Kaulit ako, anak ako ni Michael lang. Alam niyo lahat yan. Opo. Sir, bakit hindi kayo Oo, umarap? oo, oo. Sige, gusto ko marinig. Bakit hindi kayo umarap sa sinilang? Alam niyo bakit ako hindi harap? Anak ako nino. Hindi ko sumagot, sino ba ako? Bakit ako haharap kung hindi mo kilala kung sino ako? Si Mr. May na-argumento yan, ano boy. Oo, hindi ko Di, ulit eh. porket na owner ka, tapos sasabihin, hindi mo alam yung sino ako, ganito, ganyan. Hindi niyo kilala yung Mali sinisigawan. yung anong argumento mo yan. Sino ako? Magpakilala ka. Okay naman eh. Sinisigawan niyo, hindi niyo kilala. O sino ako? Tapos sisigawan. Sinisigawan niyo ako! Sir Stephen Ang dami niyong naninigaw! Mag-isa ako! Ah, Oh, ang dami niyong sinisigaw. Ay, bakit niyong sinisigaw? Sir. Siyempre, sir. Oh, bakit? Kakawin ka kami. hindi ganyan, hindi ganyan. Hindi kami nang babawal. Hindi kayo nang babawal. Paano ba to? Sir, nakawin ka kami. Bawal ang pumasok sa property Legal ko. yung will ka namin. Naka-strike kami. Hindi ko tinatanong kung legal. Kaya, karanasan to. Ayun, Video mo, para saan yan? Siyempre. Will ka kami. Para saan to? Para sa karanasan pa namin. Posible lang. Trending ka, sir. Magti-trending Sino ba ka. to? Magti-trending ka, sir. Sino ba to? Ano? Gusto ko mag-trending! Magti-trending ka nga. Bakit? Sino ba Baka ako? medyo yung iba dito. Sino ba ako? Sino ka ba, sir? Bakit nandito ka? Ano? Sino ka? Wala ako. Wala akong kwenta. Wala ako dito. Sabi mo, sir, anak ka ni... Customer ako. Wala akong sinasabing anak. Ayun na. ano talaga? Marami nakarinig. Gusto mo ito ang owner ka. Ano? Yan ang lakasan niyo! O, di ba? Anak ka. Ni Mr. Nang. Tama. O, sino ka nga, sir? Medyo hindi ko gusto yung... Di ba? Lampa na yung... Paano? Wala kami na nga. Di kami na nga kita. Papasukin nyo yan. Kunin niyo si Indy. Kunin niyo si Indy. Video nyo. Huwag niyo patulan po. Pwede mga video. Tutok dito. Ate, anong oras na? Tulog na tayo. Sir, kung lasing kayo, magpahinga kayo, sir. Guys, anong oras May tamang na? oras para Sinisigaw. mag-usap dito. Tahimik ka. Bakit, sir? Nagsasalita ako eh. Bakit? May karapatan kayo magsalita. Magsalita ka pero nagsasalita ako eh. Kaya nga, Sino po ba kayo, kuya? Wala ako. Na po kayo. siya yung anak ka siya. Siya nga nagsabi, anak siya eh. Guys, Siya tandaan yung nyo. bunso eh. Tandaan nyo. Ang dami nyo. Mag-isa ako dito. Labas ka. Lumabas ka dyan. Labas ka dyan. Sino lalabas? Labas ka dyan. Sino ba to? Ba't ka nandito? Ay, hindi. Sino po to? Medyo ano, hindi, parang hindi niya sinasagot eh. Tapo na yun ng federation. Pakialam ko, ba't siya nandito? Welga po. Property namin to. Bakit ka nandito? Welga po yun. Bahagi po ako sa federation. Wala akong pakialam sa federasyon mo. Bakit ka nandito? May video ha, may video. Okay, okay, okay. Diyan pala mali ka na ano, Mr. Michael Ang, okay? Mali ka dito. Dito pala yung argumento mo, ano, mali yung argument. Okay? Tapos hindi nyo ng pangalan nyo. So, mga stories, no? Ito yung ano, talagang, yung mga ano nakayapagturaan yung sinasabi niya paano kakain yung customer, paano dadaan, harapin yung kasi para makabenta. So, mali na, no? Ang side niya ay business access at customer flow, no? Pero dito yung uminit yung eksena. Kasi di lang siya nagtatanong, nangiinsulto na nga siya. Dito pala parang may mali na siya eh. On my vision, o yung parang aking kumbaga yung interpretation ko sa aking sa pinapanood ko, medyo mali nga yung owner, okay? So, tapos medyo inaatake mo yung mga tao, no? Yung napakatangay, gamitin mo yung utak mo, bobo, ganito. Gumagamit ka ng adominem, which is very wrong yun, okay? So, mga story to, tumitin muna tayo dyan, spot na gano'n. Kasi kapag ganyan ang salita mo, ang kausap mo, no? Lalo na yun sa mga work o struggle sa karap mo, hindi nito simpleng pag-aayos ng problema, no? Pangpapahiya na yan, eh. Kasi tapos, ito ang pinaka-viral part ng video, no? Yung paulit-ulit siya yan. Ako si Michael Ang, alam ko lang yan, ganito, ganyan.
Ayan, dyan talaga puputok ng reaction ng tao online, okay? Kasi imbes na ang laman ng argument mo ay legal basis, management side, process, document, lumalabas sa kilalanin mo yung side. Ako, ano kung sino daw siya, di ba? Mali naman yun, okay? Mali naman yun. So, tinignan ko sa mga, base ako sa nag-research ko, sino ba si Michael Ang yan? So, tinignan ko, base sa research ko, 3 months ago na ata itong balita na to. So, pero kailangan natin talakayin Kasi kahit sabihin natin 2 months ago na pala to, 3 months ago. Pero, so, ito pala yung, ito may-ari ng, allegedly, ng isang anak ng, si Michael Nang, isa Kowloon House, sa Quezon City, So, ayun, ito yung sabi daw, Ito yung bagong context welga ito dahil sa sahod pala, okay? So, ayon sa ulat, nasa Discord sa PH, ang mga workers ay humihingi ng 25 pesos daily wage increase dahil may 108 gap daw sa kasalukuyan nilang sahod kumpara sa mandated minimum wage, okay? At mas malino pa, una raw, humingin ng 55 pesos, bumaba ng 35 pesos, tapos naging 25 pesos. Habang ang reported counter offer na kumpanya ay 13 pesos lang. So, kung totoo ito mga stores, malinaw na hindi lang simpleng pagiging pasaway sa workers ang issue dito, Ang punto rito, hindi raw nasusunod ang dapat na pasahod, At matagal nang tinitimtim ng mga empleyado na hinaing nila, So, huwag nating lokohin ang sarili natin, okay? Kapag may welga, okay, kadalasan huling baraha na yan, okay? Kumbaga, last result na yan, yung welga na yan, okay? Hindi naman gusto ng tao matulog sa labas ng resto o humarap sa gulo ng maayos ang trato ng sahod sa kanila, okay? Number 2, ito. Frustration ba? Oo. Frustration. Pero excuse ba yun? Hindi. Okay? So, doon ang title sa article, abuse or frustration, ang sagot ko dito pwedeng parehong totoo. Okay? Pwedeng frustrated siya dahil naharangan ng business, o pwedeng bad trip siya dahil apektado yung customers. Okay? Pero tandaan nyo mga stories, frustration ay explanation, hindi siya excuse, okay? Ibig sabihin, pwede kong maintindihan kung bakit ka galit, okay? Pero hindi ibig sabihin nun ay okay ka lang, okay? Na mang-insulto, maniga, mag-name drop, o magmukhang power tripper, okay? Hindi pwedeng gamitin na ang frustrate lang ako bilang panlinis na bastos na asal, okay? Number 3, may punto ang issue sa harang, okay? Pero hindi yun ang buong laban dito. Okay? Maging fair tayo dito, okay? Kung may kung may barricade sa entrance at totoo na naapektuhan ng access, valid concern yan. Pero wag din natin kalimutan, ayon sa report, sarado na nga ang restaurant at ang mga workers ay may makeshift, sleeping area na nasa labas habang nagpapatuloy ang strike. Okay? So, ang tanong mga stories, kung umabot na sa puntong sarado ang lugar at nasa labas yung natutulog ang workers, mukhang malalim na ang banggaan, bago pa man na-capture ang viral clip na ito. Ibig sabihin mga stories ay hindi pwedeng tignan ang video na para bang, may harang lang kaya nagalit yung lalaki. Hindi. Okay, hindi. Mas tama sabihin natin na may labor conflict ng matagal, walang maayos ang negosasyon, tapos sumabog sa harapan ng camera. Yun. So, number 4, anak ako ni Michael Nang, well, this is, malinaw ang ibig sabihin dyan is called the, appeal to authority na yan, okay? Ito ang pinaka-obvious na logical fallacy nito, base sa video. Kasi, ito yung pwedeng pumasok sa appeal to authority o minsan status signaling, okay? Ang dating kasi ng linya, yung parang dapat may bigat ang sinasabi ko dahil anak ko ano may-ari. Well, ito kasi yung problema kasi dito mga source. Hindi naman ganyan gumagana ang tama at mali. Okay? Hindi ka nagiging tama dahil may apelyido ka,
hindi ka nagiging moral dahil may connection ka. Kung gusto mong igalan yung argumento mo, huwag apelito ang sandalan mo. Ebidensya, proseso, at yung respeto ng gamitin mo. Okay? Ang 5, yung ad hominem din. Ayan na naman tayo sa ad hominem na yan. Malinaw, yung sinasabi ng bobo, tag, di ba? Imbes na sagutin yung mga punto ng kausap, ang tawag dyan ay ad hominem. Imbes na ito yung dahilan bakit mali ginagawa nyo, yan nagiging dating parang mali kayo kasi minamalit po kayo. Parang ganun yung dating At may hina yan, okay? Hindi yan leadership, no? Hindi yan conflict resolution. Pamamahiya na yan, okay? Pangalim, ito yung false dilemma rin yung customer versus workers framing, okay? Yung linear, paano kakaya ng customer? Di ba? May practical point siya. Oo, may practical point. Pero kung doon mo lang iikot ang usapan, doon mo lang iikot sa kan, magiging false dilemma siya na parang bang ang choices lang ay protektahan ng customer o pakinggan ang workers, no? Hindi ganun kasimple yan, mga stories. Dahil ang totoong mature ng tanong ay, bakit kailangan umabot sa puntong apektado ang customer bago seryosoin ang hinaing ng workers? Diba? Kung maayos ang sahod ng compliance ng maaga, no, baka walang harang, walang sikawat at walang violent video mangyayari dito. Diba? Pag ito, technical ko dito, no, parehong side ng dapat ayusin dito. Parehong mas mabigat ang accountability na may power. Well, technically tayo dito, no? Sa workers kasi, dapat disiplinado ang protesta. Okay? Dapat legally defensible yung actions. Okay? Pero ang management side o family side man lang yan, dapat umarap sa negosasyon. Dapat sumunod sa minimum wage laws. Okay? At saka, higit sa lahat, no, hindi dapat nag-i-skandalo at nagpa-power trip sa gitna ng labor dispute. Okay? Bakit? Kasi mas mataas ang accountability na may hawak ng kapangyarihan at pera. Kapag worker ang sumigaw dito, expected na iba ang emotional siya dahil gipit at gutom. Kapag side ang may-ari sumisigaw ng ganyan, mas mabigat ang dating. Dahil sila inaasahan may control, resources, at capacity to negotiate. Okay? So mga stories, ito yung masasabi ko lang dito sa itong kwento na to. Okay? Hindi ko binibaby ang mga workers, ha? Hindi ko binibaby ang mga workers for your information. Kung may maling tactic sa protest dito, dapat din i-call out dito. Pero hindi ko rin palalampasin ang asa ng parang sapat ang argumento ng pagiging anak ni Michael Nang. Kung ang ulat ng tama ay yung workers ay humingi lang ng 25 pesos adjustment, may 108 pesos wage gap base sa batas, at yung 13 pesos lang yung counter offer. No? Then sorry, mga stories. Then sorry, pero mas mabigat ang simpatsya ng mga sa mga manggagawa kaysa sa taong may pinangawakang panlaban sa apelido at init ang ulo. Okay? At doon sa tanong ng article na abuse or frustration, ang sagot ko dito, frustration can explain the behavior but it does not erase the abuse. So, pwede mo maintindihan ng galit, pero hindi mo dapat i-normalize ang panginsulto. Okay? Kung ayaw mo ng welga, ayusin mo ang pasahod. Kung ayaw mo ng sigawan, marap ka sa negosasyon ng dole. So, kung ayaw mo nang magkaroon ng viral na yung viral na yan, huwag kang umastang mas may value ang apelido mo kaysa sa dignidad ng mga empleyado mo. Yun lang yun. Okay? So, mga stories, no, kayo, anong take nyo dito, no? Frustration lang ba ito o malinaw na abuso na to at pangtrato, no? At kung totoo na ulat na 25 pesos lang yung hinihingi pero 13 pesos ang inaalok, di ba? Reasonable ba talaga ang focus ng sumisigaw ay customer inconvenience imbes na worker wages? Well, comment daw sa baba, no? Gusto ko lang mabasa ang mga take nyo. Kung gusto niyo mga ganitong klaseng diretso, commentary, logical na may context at walang base, walang
bolahan o bolahan at biruan dito. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel and click the notification button sa ating baba. As always, mga stars, thank you and have a great number of stars. Bye.